ikaw ang bida. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Gawing safe at ligtas ang inuming tubig. Sa 20 litro ng tubig, maglagay ng isang tableta ng chlorine tablet o aqua tabs na naglalaman ng troposin sodium. Normal lang ang pagbula ng tableta at ang pangangamoy ng tubig. Kasama yan sa proseso ng pagpatay ng mga mikrobyo. Palipasin ang 30 minuto at ito'y ligtas ng inumin. Ngayong panahon ng tag-ulan, inaasahan ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng wild diseases. Ang wild o food and waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue ay grupo ng mga sakit na maaaring lumaganap dahil sa ulan. Mula January hanggang May 2025, nakapagtala na ng 21,010 waterborne diseases na kinabibilangan ng cholera, ABD, rotavirus at typhoid, habang 59,925 naman ang malatrangkasong sakit o ILI, 1,909 na kaso ng leptospirosis at 116,243 ng dengue. Dala ng pagbaha ang kontaminasyon ng inumin at pagkaing nagdudulot ng samut-saring food and waterborne diseases. Uso rin sa panahong ito ang malatrangkasong sakit o influenza-like illnesses dahil sa papalit-palit na panahon at kapag hindi maganda ang ventilasyon sa isang lugar na puno ng tao kapag umuulan. Ang leptospirosis naman ay kadalasang nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop kapag nakapasok sa mga sugat o galos sa bala. Mapanganib at nakamamatay ito kapag napabayaan dahil ang atay at bato ang pangunahing organs na pwedeng tamaan ng bakteriyang leptospira. At dahil naiipon ang tubig kapag umuulan, dumarami rin ang pinamumugaran ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Hinihikayat ng DOH ang lahat na maging maaga, malinis at mag-ingat upang makaiwas sa wild ngayong tag-ulan. Tumutok sa mga anunsyo ng pag-asa nang makapaghanda bago lumabas ng bahay. Manatili muna sa bahay kung malakas ang pag-ulan para makaiwas sa panganib na dala ng wild. Gawin ang taob, taktak, tuyo, takip sa mga lalagyang naulanan upang walang pamugaran ang lamok na may dalang dengue. Agad na kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. Maaaring tumawag sa telekonsulta hotline 155 press 2 o magtungo sa pinakamalapit na health center sa inyo. Tandaan, paghanda sa tagulan, wild ay maiiwasan. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa Health Tips Kalusugan Mo, Usap Tayo. Kung saan ating pong tinatalakay ang mga mahalagang usaping pangkalusugan na dapat po malaman ng bawat Pilipino. Makasama ngayong darating po na Miyerkules, September 10, 2025, ay ginugunita po natin ang World Suicide Prevention Day. Ito po isang napakahalagang paalala para bigyan po ng pansin ang ating mental health at ng mga mahal po natin sa buhay. Sa ating pong programa ngayong umaga mga kasama, tatalakayin po natin ang mahalagang usapin tungkol sa suicide awareness at prevention. Kabilang na po yung mga senyales na maaari pong may suicidal thoughts ang isang tao, mga dapat at hindi po dapat gawin kung may kakilala po tayong nangangailangan ng tulong,
at kung paano po nating mapapangalagaan ang ating mga mental health. Makakasama po natin ngayong umaga makasama ang dalawa pong eksperto mula po sa Mariveles Mental Wellness and General Hospital, isa po sa mga DOH hospitals dito po sa Central Luzon. Bumati muna po tayo sa pong magandang umaga, Dr. Mel Vinci Cruz, isa pong Medical Officer for. Magandang umaga po. Morning, Ma'am CJ. Hello. Hello, good morning po Dr. Cruz. Ayan. At isa pa po sa mga makakasama po natin ngayong umaga ay si Dr. Vincent Balilla, Medical Officer 3. Bumati muna po tayo sa ating pong tagapakinig. Hello po, magandang umaga po sa lahat na nakikinig. Isang malusog na umaga po sa ating lahat. Ayan, isa pong magandang umaga po muli sa inyo pong mga naggagwapuhan po nating mga doktor. Ayan, mula po sa Mariveles Mental Wellness and General Hospital. Mga doc, ayan, alam po natin na marami pong Pilipino ngayon, no? Ang nakakaranas po ng matinding stress. Kitang-kita po natin yan sa social media, pressure, iba't iba pong hamon sa buhay. Pero nananatili pa rin po na mahirap po pag-usapan ito pong suicide sa ating pong lipunan. Para po mas maging malinaw sa ating pong mga tagapakinig, mga doc, ano po ba talaga ang suicide at bakit mahalaga po itong pag-usapan? Maraming salamat sa tanong mo, Ma'am CJ, no? Bago po sa lahat, gusto ko pong magbigay ng trigger warning, no? Dahil ito pong umaga na to, ang pag-uusapan natin ay suicide at mga impormasyon at patungkol dito at ano ang mga pwede nating gawin. So kung kayo po o may kakilala kayo na nakakaranas ng crisis, emotional or suicidal crisis, meron po tayong available na tulong, no? Yun po ay gusto ko sabihin bago tayo magsimula. Anyways, Ma'am CJ, no, ang suicide, ito po yung ating intensyong saktan ng sarili, no, na may intensyong magpakamatay. No, personally, bakit ito mahalagang pag-usapan? Kasi po ang suicide ay preventable, no? Naiiwasan po siya kapag tama ang ating paraan ng impormasyon at aksyon, no? At ako po naniniwala ako na lahat ng buhay ay importante. Doc Vince? Maidagdag ko lamang po, no, tama po yung sinabi ni Doc Mel, no. So, bukod sa suicide, meron din po tayong tinatawag na suicide attempt, no. Kung ang suicide ay yung sadyang pagkamatay, no, dulot sa pananakit sa sarili, may suicide attempt naman po. Yun po yung sinubukan na wakasan ng isang tao ang kanyang sariling buhay pero hindi siya nakaligtas siya doon. Bakit nga ba ito mahalagang pag-usapan? Bukod po sa sinabi ni Doc Mel, no, mahalagang pag-usapan ang suicide, ang pagpapakamatay, ang suicide attempt. Dahil una, nilalabanan po nito yung stigma na tinatawag. Alam natin sa kulturang Pilipino, no, ang usapin tungkol sa mental health, sa pagpapakamatay, kumbaga parang kahiya-hiya siya, no? May kaakibat siyang stigma. So, ang pag-uusap tungkol sa suicide, isang paraan, no? Na pwede palang pag-usapan ang suicide, ang mental health, katulad ng pag-uusap natin tungkol sa sakit sa puso o kaya sakit sa diabetes. Bukod pa doon, nagbibigay po ito ng kaalaman at kamalayan po sa ating lahat. Nagbubukas din ito ng pinto para makapagbigay tayo ng tulong sa mga nangangailangan at siguro ang pinaka-importante po, no, ang pag-uusap tungkol sa suicide, nagpapalaganap po ng pag-asa. Ikakabit ko po dun sa sinabi ni Doc Mel, preventable po ang suicide. May pag-asa po, no? So sa lahat na nag-iisip na saktan ng sarili, may pag-asa, maiiwasan ito. May pag-asa. Napakaganda po ng inyong sinabi, no, Doc Balilla. And sa ating po kasing kultura, Doc, marami pa rin po yung maling paniniwala tungkol sa suicide at nabanggit nyo nga rin po kanina. Ito pong tinatawag na stigma, may nga nagsasabi, kahinaan lang yan, pag-iinarte lang yan, di ba? May mga ganyan po, Doc, pero napakahalaga po na linawin natin yung katotohanan para mas maintindihan po ng mga tao na dumaraan po sa ganitong sitwasyon. Doc, pagdating po sa stigma, mayroon po bang mga myths, mga misconceptions tungkol sa suicide na dapat po nating itama? At ano-ano po yung mga kailangan nating pag-usapan tungkol dito? Ayun po, no, kabilang po sa stigma at nagpapalakas po talaga sa stigma yung mga myths o misconceptions o yung mga maling akala natin tungkol sa suicide.
At ito yung nagiging dahilan kung bakit marami ang ayaw pag-usapan o magsalita tungkol sa suicide. Iniisip nila na kapag pinag-usapan, baka lalo pang mahikayat ang isang tao na magpakamatay. O kaya naman ay iisipin nila na kulang sila sa pananampalataya o mahina ang loob. Kailangan natin pong itama ang mga maling akalang ito. Siguro magbabanggit kami tag-isa or dalawa ni Doc Mel na mga myths, pero unahan ko na po, no. Ang unang myth na kailangan nating matama ay una, yun po, huwag pag-usapan ang suicide dahil nakakahikayat ito o nakaka-encourage sa tao na magpakamatay. Mali po ito. Ang katotohanan po ay ang bukas na pag-uusap ay nagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na makahanap ng ibang solusyon at maramdamang may pag-asa pa. Isa po yun. Ah, dun sa sinabi ni Doc Vince, gusto ko ring idagdag na kung minsan naniniwala tayo na yung mga nais na mag-suicide o magpakamatay ay kulang lang sa pansin, no? Actually, yun yung isa sa mga ano na, ito nagpapapansin lang, Mm. kaya siguro ano lang to, matatanggal din, no? Pero actually, pwede po, no, na yung tao ay nangangailangan ng atensyon at tulong, kaya po nababanggit niya yun, pero kailangan nating seryosohin, no, hindi natin basta-basta na isa-sway off lang yung binanggit niyang yun Mm. dahil pwedeng mangyari iyon, no? We have to be serious and we have to get to know kung ano nga ba yung intensyon ng tao, no, patungkol dito para ma-prevent natin, no? Siguro isa pa sa mga gustong idagdag doon na ang mga nagpapakamatay lang o nagkakaroon ng suicide ay mga taong may sakit lang sa isip. Isa Mm. yun sa common na belief na yung very kumbaga yung may psychosis o sobrang gulo ng isip yun lang. Hindi po, no, maraming bagay ang pwedeng magdulot ng pwedeng mag-lead to suicide, no, pwedeng depression, matinding anxiety, iba pang mga kondisyon, o even, no, kung minsan matinding problema na nahirapang kayanan kung minsan nakakaroon yung tao ng ganong mga kaisipan, no. Kaya importante na hindi lang natin ililimit na itong mga tao lang na ito ang pwedeng magawa ng suicide kasi marami, no, ang may risk kapag sa mga ganitong mga sitwasyon. Maraming salamat po, Doc, no? At least mas magiging malinaw na po sa atin itong mga misconceptions, mga myths po, no, na kaugnay ng suicide. Doc, paano naman po nakakaapekto ang mental health sa risk po for suicide? Okay, siguro pangungunahan ko po ito, no. Ang mental health kasi, 'di ba, ito yung ating capacity, no, na mamuhay ng matiwasay, no, capacity rin natin na mag-function in everyday life. Actually, kapag maayos yung mental health natin, ito ay ang ating proteksyon laban sa mga iba't ibang mental health conditions at kapag na-improve natin yun, it prevents us from having suicidal thoughts or actions, no. Kasi na kakayanan natin yung pang-araw-araw na gawain at problema. Kasi alam naman natin yung buhay natin, walang madaling buhay. Kahit sino sa atin, mayaman, Totoo. mahirap, no, kahit saan ka man, no, lahat tayo nahihirapan. Pero kapag mental health mo ay okay, kaya mong i-handle yung mga Yes. pagsubok na yun na araw-araw. Kaya importante, iyon, na okay. Si Doc? Doc Vince. May add pa po kayo, Doc? Ayan. Ayun po, tama po yung ano, susugan ko lang po yung sinabi po ni Doc Mel, no. Ang mental health po talaga ay napakahalaga sa lahat ng tao, no. Mm. There is no health without mental health. Yes. At kung kaugnay po, no, sa suicide risk, malaki po ang kinalaman ng mental health. Doon po sa sinabing kanina po na risk na as a myth rather na yung mga tao na nagpapakamatay ay mayroong problema sa mental health, no, may katotohanan po ito pero not at all times. Pero in fact po ang highest risk, no, ang pinakamataas na risk ng suicide ay yung individual o tao na nagkaroon na ng attempt before. So, ibig sabihin, during that time, maaari siyang may pinagdadaanan na hindi niya kinakaya. So, meron siyang maaaring mental health issue during that time. So, siguro po ang take away po dito, no, ang risk ng suicide ay bumababa Mm. habang tumataas ang ating mental wellness o ang Ayun. ating mental health. Doc, follow up ko lang po. Nakakaapekto po ba yung pamilya,
trabaho at iba pa pong mga environmental factors sa risk po na ito? Opo, malaki po ang epekto ng pamilya, trabaho at iba pang mga factors. Sa pamilya, sige, sabihin na natin ang mga problema tulad ng mga familial problems, madalas sa pag-aaway, pang-aabuso, kakulangan ng suporta, malaking risk factor po yun. Sa kabilang banda, ang isang mapagmahal at maunawaing pamilya po ay of course nagsisilbing protective factor. Sa trabaho naman, ang matinding stress sa trabaho, toxic na working environment, at lalo na yung pagkawala ng trabaho at problemang pinansyal ay maaaring magdulot ng matinding bigat sa isang tao. At nakita po natin ito noong pandemic. I don't have the exact numbers right now, but tumaas po Tumaas. ang suicide rate during the COVID-19 pandemic dahil sa pagkawala ng trabaho. Iba pang factors kasama rin po dito, social isolation o pakiramdam na nag-iisa, siguro pambubuli kasama ng cyberbullying at pagkakaroon ng mga traumatic experiences. Yun po yung mga risk factors. Pero mahalaga din pong tandaan, merong protective factors. So, just as risk factor ang pamilya, ang trabaho at iba pang factors, pwede din sila maging protective factors po. Ayun. Thank you so much for that, Doc. Doc, isa po sa mga tanong po ng marami ay kung may mas particular po ba na grupo o individual po na mas prone, no, dito po sa suicidal thoughts kaysa sa iba? Siguro, I feel yung nabanggit ni Doc Vince kanina, yun ay ang mga tao na mataas ang risk, no? Kung for example, ikaw ay merong previous attempt, no? O kaya ikaw ay nasa pamilya na syempre ang sitwasyon hindi maganda, no? May mga history ng abuso, ng neglect, nawalan ng trabaho, no? Matindi ang exposure sa matinding stress, no, ikaw ay may mental health condition na hindi Yes. na ko-control or na ma-manage, no, yun siguro yung mga tao na pwedeng mas mataas ang risk for suicidal thoughts, no, or attempts, no. Pero ako gusto ko sabihin na walang immune sa mental health conditions or suicidal thoughts, no. Kaya kailangan tayo ay patuloy na nag-a-advocate for it at patuloy din nating pinoprotect yung ating mental health kasi kahit sino, no, pwedeng magkaroon ng depression, pwedeng magkaroon ng matinding problema, no, kaya importante na tayo ay patuloy na nag-a-advocate for suicide prevention. Doc, siguro po ito pong susunod na tanong, napakahalaga po para po sa mga kapamilya, kaibigan, mga mahal po natin sa buhay na maging aware. Ano-ano po ba yung mga warning signs o senyales na maaari pong nagpapakita ng isa pong tao ay may suicidal thoughts? Tungkol naman po sa mga warning signs po, no. Kabilang po dito yung mga subtle changes o mga maliliit na pagbabago sa pag-uugali, sa kilos ng ating mga kapamilya, katrabaho, kaibigan, no. Pwedeng mag-express sila ng kawalan ng pag-asa, biglaang pagbabago ng mood, paglayo sa mga kaibigan, at yung use at abuse ng substances or alcohol o isa po yung warning sign. At ang pinaka overt na warning sign, yung pagsasabi ng mga phrases or katagang tulad ng wala na akong silbi o sana mamatay na lang ako, sana mawala na lang ako sa mundo. Yes. So isa po yun sa mga matinding warning signs po. Doc, kung makita gusto- po, sige po. Hello, gusto ko lang din magdagdag dun sa nabanggit ni Doc kasi meron din, no, yung hindi masyadong mga obvious na signs, no. Lalo na yung may mga naririnig tayo na kwento ng matinding guilt, no, o kaya parang shame o hiya, no. Kung minsan yun ay pwedeng magpa-increase din ng risk, no. At saka pwede rin yung matinding pain, nakakaramdam matinding sakit, physical, emotional, no. Kasi parang yung kung sino lang matanggal yung pain, no. Kaya kung minsan sa mga may medical na condition din, no, yung may chronic pain, kung minsan nagkakaroon din ng ganong thoughts, kaya pinapansin din natin iyon, no. So kung minsan yung iba yung nagbibigay na ng pera, gamit,
yung kanilang Mm. gumagawa ng mga letters, no, na papaalam, yun po ay warning sign. Yeah. Meaning kailangan natin na lang seryosohin na kailangan may matulungan na natin siya. Yun po pala, Doc, no? Doc, kung makita po natin sa ating pong mga kapamilya, kaibigan na may mga warning signs na po, may mga senyales na po na parang may mga suicidal thoughts, ano po pa po dapat yung gawin po natin, no? Kung may kaibigan, kagaya po na nababanggit ko kanina, kakilala, pamilya po, na nakitaan po natin ng mga warning signs na to. Siguro po ganito. Ah, narito po yung mga ilang hakbang na pwede nating gawin. Mm-mm. May acronym po na baka pwede nating matandaan. 4 letters lang po ito, no? ALEC, A-L-E-C. Ask, listen, ensure safety, at connect. Una po, ask, magtanong. Yes. Ang pagtatanong po, dapat direkta. Huwag matakot na tanungin. Naiisip mo bang saktan ang iyong sarili? O may mga naiisip ka ba tungkol sa pagpapakamatay? Muli po, babasagin natin yung maling akala na kapag nagtanong tayo ng direkta ay mabibigyan siya ng ideya o idea na magpakamatay. Hindi po. So, paano po ito gawin? Kausapin sila sa isang pribadong lugar. Sabihin po ito ng mahinaon at hindi mapanghusgang paraan. Ang pagtatanong nito po ay hindi magtatanim ng idea. Ito ay magpapakita na ikaw bilang kaibigan, kapamilya, katrabaho ay nagmamalasakit at nagbibigay sa kanila ng pahintulot na magsalita tungkol sa kanilang pinagdadaanan. So, yun po yung una, ask, magtanong. Ikalawa, yung letter L po, listen, makinig. Makinig po ng buong puso at walang panghusga. Hayaan po natin sila na ilabas ang kanilang saloobin at emosyon. Tandaan po natin, no, ang suicide attempt, no, actually po isa siyang cry for help. No, they are not seeking attention but they are crying for help. So, listen. Pero iwasan po natin yung mga ganitong salita, yung huwag kang mag-isip ng ganyan, magpakatatag ka lang, o kaya isipin mo yung mga blessings mo. Positive. Sa halip po, pwede, sa halip po, pwede po nating sabihin, nandito ako para sa'yo, salamat sa pagtitiwala mo sa akin, at naiintindihan ko na mabigat yan. Validating responses po ang tawag doon. Ang kailangan nila po sa sandaling yon po ay isang taong nakikinig at nakikiramay. So, A, ask, listen. Pangatlo po, E, ensure safety. Tiyakin po natin ang kaligtasan ng ating kapamilya, katrabaho, kaibigan. Alamin po natin kung mayroon silang plano. Tanungin kung mayroon na silang naisip na paraan, lugar o oras. Kung mas detalyado po kasi ang plano nila, mas mataas po ang panganib. Tandaan po na at that context, psychiatric emergency po na tinatawag ang kanilang suicide ideation. So, limitahan na po natin ang access nila sa mga mapanganib na mga bagay. Kung posible po at sa ligtas na paraan, subukang alisin yung mga bagay po na maaari nilang gamitin para saktan ang kanilang sarili, tulad ng matutulis na bagay, baril, lubid, o mga gamot po na pwede nilang inumin. At pinaka-importante po, huwag silang iwanang mag-isa. Kung sa tingin ninyo po ay nasa matinding panganib sila, manatili po sa kanilang tabi hanggang sa makarating ang tulong. So, tatlo na po yun, no? Ask, listen, ensure safety. Ang panghuli po, letter C, connect. I-connect po sa tulong. Hindi po natin kailangang solusyonan ang problema nila or natin mag-isa. Ang pinakamahalagang tungkulin po natin bilang kaibigan, katrabaho, kapamilya, ay ikonekta sila sa mga profesional na makakatulong. Katulad po namin sa Mariveles Mental Wellness Hospital. Yun po. So, ALEC, ask, listen, ensure safety, and connect. Ayun. Doc, kung yun po yung mga bagay na dapat po nating gawin, ano naman po yung mga bagay na dapat po nating iwasan na maaari pong mag-trigger, no? Ito pong suicidal ideation po ng isang tao. Actually, medyo mahirap yan na tanong kasi Mm-mm. walang isa na bagay na magsasabi na itong magti-trigger Yes. na magko-commit ng suicide, no? Although kuminsan sa matinding mga problema, no, personal problems na hindi nakakayanan ay pwedeng mag-cause ng more risk, no? At the same time, mga salitang masasakit
at invalidating, iyon ay parang wala nang nararamdaman nila, na wala nang nakakaintindi o may care sa kanila. Poor support, yung mga bagay na yon can increase the risk for suicidal ideations, no? Kaya importante na wag natin iwan ang tao na nagkakaroon ng suicidal thoughts, no? Siguro yun yung isa sa mga importanteng bagay na nabanggit ni Doc Vince, no? At ano, no, gusto kong idagdag dun sa binanggit ni Doc Vince kanina, na after mong i-connect siya sa tulong, wag mo din siyang iwan na okay na, na-connect ko na, no? You Mm. stay connected, Mm-mm. no? I-follow up mo the next day, tanungin mo, kumusta ka na? Kamustahin. Nawala ba yung iniisip mo kahapon, kagabi, no? No, importante na na-follow up din natin yung mahal natin sa buhay, no? Para syempre matulungan pa natin further kung kailangan pa. Ayun. Ito po, Doc, ito pong susunod na tanong po natin, no? Kasi siguro yung iba, yung respond nila dito, mag-panic or kung ano man yung gawin nila. Kung sakali man, Doc, kung sakali man po na mayroon pong taong nasa akto, no, na pag-attempt po na mag-suicide, ano-ano po ba yung mga do's and don'ts sa pag-responde po dito? Napaka-critical po ng tanong na yan, Mm-mm. no? Kapag ang isang tao po ay nasa akto na, Akto na, no, ng oo. pag-a-attempt, ang bawat segundo po ay mahalaga, at ang ating pangunahing layunin po right there and then ay panatilihing ligtas ang lahat hanggang sa dumating po ang professional na tulong. So ito po mga do's and don'ts po siguro, no, sa ganitong emergency situation. Una, tumawag agad ng tulong. Ito po ang pinakauna at pinakamahalagang hakbang. Kung may number po ng emergency services po sa inyo, ah, tawagan po. Maaring pulis, maaring ambulansya, hospital. Ibigay po ang inyong eksaktong lokasyon at sabihin ng malinaw po yung situation po, no. Wag pong subukang i-handle ito ng mag-isa. Mag-isa. Pangalawa, manatiling kalmado po. Yung pagiging kalmado nyo po ay makakatulong na hindi na tumaas ang tensyon ng taong nag-a-attempt mag-suicide. Magsalita po ng dahan-dahan at syempre mahinahon. Pangatlo, kausapin po siya kung ligtas na gawin ito. So, pero manatili po tayo sa isang ligtas na distansya. Siguro po, one way of pakikipag-usap sa kanila, gamitin po ang kanilang pangalan. At pag ipakilala mo rin, ako po si ganito, o kaya kung kakilala mo, ako si nandito ako, nag-aalala ako sa iyo. So yung simple po kasi pagpapakita ng presensya at malasakit, maaring maging isang mahalagang connection po yun. Then, yun nga po, makinig. Kung sila ay nagsasalita, hayaan po sila magsalita. Huwag ka pong sumabat o makipagtalo. Ang kailangan po nila doon ay nararamdaman na may nakikinig sa kanilang sakit. Sabihin natin, naririnig kita o naiintindihan ko na sobrang sakit ng pinagdadaanan mo. At syempre, mahalaga din po, tiyakin mo po ang sarili mong kaligtasan. Huwag ilagay po ang iyong sarili sa alanganin. Halimbawa, kung sila ay nasa gilid ng isang bridge or gusali, huwag kang lumapit doon. Kung may hawak silang armas, dumistansya ka. Ang mga emergency responders na po, na sanay sa ganitong sitwasyon, ang bahala po doon. Opo. Yun. Sa mga don'ts naman, Doc Mel? Siguro gusto ko lang idagdag doon na wag na niyong iwan mag-isa pa rin, no? Wag kayo umalis doon sa senaryo na walang makakaantabay doon sa tao, no? Importante din na wag din natin na sigawan, pagalitan, i-demand, no? Kasi yun, syempre, pwede pang mag-trigger lalo, no, nung anong mga kondisyon o mga naiisip, no? Siguro magkaroon din ng ng kuminsan ng agreement, negotiation, no? Kung minsan yung mga negotiation skills natin, it may come into play, no, na no, baka mas lalong mapag-usapan yung mga ganitong problema, no, kapag na-ensure natin yung safety niya, mas i-emphasize mo na ang priority mo yung safety niya, no, siguro ma-feel niya na important din siya, no, yun siguro yung gusto kong idagdag dun sa nabanggit. Kung minsan mahirap talaga, no, yung sitwasyon na ito kasi walang isang way, no, at important talaga na we call for help, no, kasi kami din, no, bilang mga doktor sa ospital, we do not engage much now in this emergency responses kasi kami yung nasa ospital na, no. Madalas, no, ito yung ating mga sa emergency team, sila yung madalas na nakakapag-respond na to at mahirap siya na sitwasyon, pero importante na ikaw ay kalmado.
Thank you. Yun, pa-take note po yun ha. Napaka-importante na tayo po ay kalmado. Huwag po nating iiwan. And let's ask for help na hindi rin po natin kaya mag-isa na tumulong po sa ibang tao. Let's ask for help sa mga eksperto po. Okay. Dok, kagaya po ng kasabihan, na common na kasabihan, prevention is better than cure. Paano po ba natin maiiwasan o mapapababa po yung risk po ng suicide? Meron po bang mga bagay na dapat po tandaan o maaaring isagawa para mas maayos po nating ma-manage yung mga stress at iba pa pong maaaring maging sanhe ng suicide ideation? Okay, siguro sa prevention may tatlong bagay akong i-enumerate. Yung individual, no, yung social at saka yung community or connection. No, sa individual, importante na syempre maayos yung ating mental health. Tinutulungan natin yung tao, ina-assist natin na malabanan yung mga problema, no, ma-improve kung meron mang mental health conditions. Pwede ito sa pag-access ng mental health care na available or sa mental health professional or even kahit sa friends, no, na nakakapaggabay. Maganda rin na kung minsan yung ini-increase din natin yung mga reasons for living, increased responsibilities, no, yung mga bagay na yon, it prevents us from any harmful thoughts. Kung minsan yung iba, yung kanilang source of responsibility, yung kanilang pets, no, yung kanilang mga family members, parents, no, so yung kanilang trabaho, even halaman, no, yung ganun kahit nasa tingin ng iba maliit na bagay, sa ibang tao malaking Big bagay deal. yun, no, and it prevents that risk, no, kapag nagkakaroon tayo ng sense of responsibility to someone, to something, no, siguro yun yung sa individual. Sa support, alam naman natin sa social support, importante sa family, sa relatives, sa partner, no, sa friends natin na we stay connected. Kung minsan nakakatulong din na we connect to people with similar experiences o kaya with similar interests. Kaya kung minsan yung mga support groups or interest groups actually prevents that risk, no? For example, ikaw yung tao na gusto mo ng naghahalaman, 'di ba? Or you dog lover, ako board game lover ako, na you connect with someone na with similar interest, it improves your well-being. No, siguro lastly, connection or sa community. Syempre kapag well-connected ka sa school, sa community, sa church, no, religious practices, very very preventive. Furthermore, kapag may access to healthcare, especially mental health care, yun yung pinaka-importante, no? Actually, nagpapasalamat nga ako dahil sa atin sa Philippines ngayon, yung crisis hotline, no, easily available na, so mas accessible na. At saka yung mga hospitals natin ngayon at community centers, meron na rin mga mental health programs, no, to address that gap sa access sa care. Si Doc, baka Ayun po po, may add. Ayan. Apo, magdadagdag lang po ako. Napakaganda po ng mga sinabi ni Doc Mel, no? At napaka-importanting tanong din po kasi yung tungkol sa prevention. Kasi yun yung po yung pag-uusap tungkol sa, yun nga, pag-asa at kalakasan. Siguro dagdag ko lang sa individual level, ito po yung yung building personal resilience o yung katatagan na tinatawag. Siguro po tungkol sa katatagan at paano ito ma-build sa atin. Una, siguro, ituring po natin na ang mental health natin tulad ng physical health. Di ba po, kung masakit ang ngipin mo, pupunta ka sa dentista. No? Ganon din dapat po sa ating emosyon. Kapag nakakaramdam ka na ng sobrang bigat, normal at tama lamang na humingi ng tulong sa isang counselor, psychologist o psychiatrist. Siguro po, dagdag ko na rin, kilalanin po natin at tanggapin ang ating mga emosyon. O wag pong kimkimin o balewalain ang ating nararamdaman. Kalungkutan man yan, galit o pagkabalisa. So, yun nga po, bumuo ng healthy coping mechanisms katulad ng mga nabanggit ni Doc Mel. Sa naman po sa community level, yun po yung creating a supportive environment. Siguro po idagdag ko na lang, mahalaga po ang role ng media, no, at social media sa prevention. So maging responsable po sa social media at sa media. Iwasan po ang pag-share ng mga balita tungkol sa suicide na nagbibigay ng graphic ng detalye o nagiging sanhi ng sensationalism. Kasi maaari po itong maging trigger ng copycat suicides. And at the same thread, ang media at social media can be
yun nga po, medium or avenues of pagpapalaganap po ng hope and yung hope for healing po. At most importantly, yung mga tamang impormasyon tungkol sa suicide. Katulad po ng ginagawa natin. Kaya maraming salamat po sa opportunity na to. Yes po, Doc. Thank you din po, Doc, no, for this opportunity din po. Ayun po, no, napakaganda po ng nasabi niyo po yung sa social media. Dahil totoo po yung social media, it can trigger, no, itong mga suicidal thoughts. Kaya po sana sa ating pong mga tagapakinig ngayon, no, isa rin po itong paalala na let's use our social media in a positive way. Let's share good news. Let's share yung mga magagandang bahay, encouragement and hope sa marami pong tao. Doc, kanina po, nabanggit niyo po itong paghingi po ng tulong sa mga mental health professional. Kailan po ba dapat talaga lumapit po sa isa pong mental health professional, Doc? Ayun po, napakahalagang tanong po niyan, no? Dahil marami kasi ang nag-aalangan humingi ng tulong dahil marahil hindi nila sigurado kung sapat na ba, quote-unquote, Yes. ang bigat ng kanilang nararamdaman. Isipin po natin ito na parang lagnat o ubo, ganito po yun. Hindi mo naman hihintayin na magkaroon ka ng pulmonya bago ka kumonsulta sa doktor, di po ba? Yes. Ganon din po sa ating mental health. Hindi natin kailangang hintayin na gumuho muna ang ating mundo bago tayo sumangguni sa isang profesional. Ang simpleng gabay po siguro dito ay kapag ang iyong nararamdaman o iniisip ay nagsisimula ng makaapekto ng negatibo sa iyong pang-araw-araw na buhay, relasyon at sa iyong kakayahang magtrabaho o mag-aral, yan na po ang tamang panahon para humingi ng tulong. So, himay-himayin po natin yun, no? Ito yung mga mas tiyak na senyales na di dapat hayaan at dapat bantayan. Una, yung tindi at tagal ng emosyon. Normal po ang malungkot. Pero kung ang matinding kalungkutan, kawalan ng pag-asa o pakiramdam na wala kang laman or empty ka ay tumatagal na ng higit sa 2 linggo, senyales na po yan. Kung ang iyong pag-aalala o pagkabalisa o anxiety ay sobra-sobra na, halos araw-araw at nahihirapan ka ng kontrolin ito, senyales na rin po yan. Pangalawa, yung epekto sa pang-araw-araw na gawain or functionality. Hirap ka na bang mag-focus? For example, sa work or sa school, bumababa na ba ang quality ng iyong work o ang iyong mga grades? Nawawalan ka na ba ng gana pumasok sa trabaho o sa school? Sa relasyon naman, iniiwasan mo na ba ang iyong mga kaibigan o pamilya? Madalas ka na bang makipag-away o nagiging irritable sa kanila? Sa sarili naman, napapabayaan mo na ba ang iyong sariling kalinisan o hygiene? Nagbago na ba ng matindi ang iyong pagtulog? Sobrang hirap matulog o lagi kang inaantok o ang iyong gana sa pagkain? Wala ka na bang gana o sobra ka namang lakas kumain? Meron din po yung pagbabago sa pag-iisip at pag-uugali. Nawalan ka na ba ng mga interes sa mga bagay na dati mong kinakahiligan o nagpapasaya sa iyo katulad ng iyong mga hobbies, sports at iba pa? Nagsimula kang umasa na ba sa alak, droga o hindi healthy ways para makaraos sa maghapon? May mga physical symptoms ka na bang nararamdaman tulad ng madalas na sakit ng ulo, tiyan o pagkahilo na walang makitang medical na dahilan ng doktor? At ang pinaka-critical po, no, na senyales na kailangan na nating kumuha or humingi ng professional help ay syempre kapag nagsimula ka na magkaroon ng mga paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa pananakit sa iyong sarili o pagwawakas ng iyong buhay. Pag ganun po, wag na po tayong mag-atubili. Ito po, again, ay isang emergency at kailangan na po ng agarang tulong. Doc, nabanggit niyo po kanina ito pong mga senyales, no? Kunyari ang isang tao nakakaranas na po ng ganito. Kung sakali, Doc, kinakailangan ng magpakonsulta para sa mental health, saan po ba maaari pong lumapit ang ating pong mga kababayan? Okay. Patungkol naman dito, kung ito ay crisis, kumbaga hindi mo na makontrol, no, na sobrang intense na yung naisip mo na gusto mong saktan ng sarili, no, yung mga suicidal thoughts mo hindi na maalis,
pwede kang tumawag sa mga crisis hotline natin dito Mm. sa Pilipinas, no? Siguro pwede natin 'yun i-share sa page siguro, no? Pero ang mga active nating crisis hotline ngayon yung sa National Center for Mental Health, no? Which is yung kanilang hotline na dial 1553. Ito ay unlimited calls nationwide, pero meron din silang phone numbers na pwedeng i-check sa kanilang website. Mm. Kasama rin yung Hopeline PH tsaka yung Crisis Line by In Touch, no? So actually ngayon madali na mag-search ka sa Facebook, Facebook. no? Search mo sa Google kung ano yung pwede mo tawagan, nandun yung mga contact numbers, easily available yung information na huwag magatubili kapag hindi mo na alam ang iyong gagawin, Mm. no? Kung sakali naman na hindi ka makatawag or talagang intense ng emotions mo, no, or hindi nahirapan ka ng kayanin, pwede rin sa pinakamalapit na emergency respondent, no, o kaya emergency room, no, sa hospital, no, is kino-consider rin na medical emergency ang mga psychiatric emergency natin tulad ng suicidal ideations and thoughts, no. So at kahit papaano makakatulong ang mga tao sa hospital para mapababa yung risk na iyon, no. At the same time, after noon, no, kung kaya, ikaw ay makapagpakonsulta Mm. sa mental health professional. Pwedeng sa iyong private doctor, private psychologist, pero pwede sa ating mga government institutions, public hospitals, and even sa ating mga rural health units. No, maganda po sa atin ngayon sa Region 3, no, marami po sa atin. Although tinatry pa namin na lahat, pero marami na sa ating mga health centers ang nakakapag-provide ng basic mental health services. Tulong na galing din sa tulong ng ating Department of Health. At saka kung talaga kailangan ng specialist ng tulong na kung minsan hindi natin afford, no, sa private consultations, pwede sa ating mga specialty government institutions, no, or mga government institutions na may mental health services katulad ng syempre sa amin po sa Mariveles Mental Wellness and General Hospital, no, although malayo, no, sa karamihan, pero syempre ito ay isang paraan ng pag-protect din ng iyong mental health. Mm. Pwede rin actually sumangguni sa mga ating regional ating mga provincial hospitals, no. Ngayon partner na rin natin sina Jose B. Lingad at saka si Paulino J. Garcia, no, meron na rin silang mga mental health consults. Siguro pwedeng magsangguni sa kanilang hospital, magtanong, no, sa kanilang mga inquiry numbers. Pero sa amin po, very much available sa aming hospital. Yun. Doc, nabanggit nyo na rin po yung mga pwedeng puntahan po ng ating mga kababayan sa kaalaman pa po ng lahat. Yes. May kinakailangan po bang ihanda, no, especially financially, ang ating po mga kababayan para po dito, particular na po, kung sila po ay nalalapit po dyan po sa may Mariveles Mental Wellness and General Hospital? Ayun, isang napakahalagang tanong po ulit, no, at very practical kasi alam natin na isa sa mga pinakamalaking balakid, no, sa paghingi ng tulong even sa ibang alalahanin, hindi lang mental health, ay yung alalahanin sa gastos. So ang maikli at magandang balita po para sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Mariveles at Bataan at sa buong Bataan at sa Central Luzon na rin po, no? Opo, mayroon pong mga sistema para ang tulong pinansyal po ay maging abot kamay at posible po ito na halos walang babayaran. Dito po sa MMWGH, isa po kaming pampublikong ospital sa ilalim ng Department of Health. At mayroon po tayong mga programa para dyan. Unang-una na po ang PhilHealth coverage, no? Ang ating outpatient unit po, no, ay covered under PhilHealth, no? May tinatawag po tayong mental health package na sumasagot sa malaking bahagi ng gastos kung sakaling kailanganin ang admission o pagpapa-ospital. Pero po, syempre, ang pinakaunang dapat siguraduhin ay aktibo po ang ating PhilHealth membership. Pero kung hindi naman po, wag po kayong mag-alala. Handang-handa po tumulong po ang ating mga staff para ayusin po ang inyong PhilHealth membership. At banggitin ko na rin po, meron din po tayong malasakit center po, no, dito sa MMWGH. So, one-stop shop po ito sa loob ng ospital kung saan tinutulungan po ang ating mga pasyente, ang ating mga service user, lalo na ang mga itinuturing na financially incapable or indigent.
makakuha din ng tulong pinansyal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DOH, DSWD at PCSO. So ang layunin po nito ay punan ang anumang balanse na hindi po syempre nasagot ng PhilHealth. Pero base na nga din po sa utos ng ating Pangulo, no, zero balance billing sa mga lahat ng pampublikong ospital at isa po ang Mariveles Mental Wellness and General Hospital na may zero balance billing. Ito po nangangahulugan, posibleng wala na kayong bayaran sa inyong hospital bill. Ayun. Doc, kung meron pa po kayong i-add no, na mga mental health and suicide prevention po na programa po ng DOH, nasa inyo po yung pagkakataon. Actually, no, ang aming hospital ay partner ng DOH sa Central Luzon sa paglalaganap ng MHGAP. Ano po ba ang MHGAP? Ang MHGAP ay Mental Health Gap Action Program. Ito ay ang patuloy namin na paggabay sa ating mga physicians and nurses or other health professionals sa community, sa mga RHUs, sa mga health centers, sa mga district hospitals na matulungan na makapagbigay ng basic mental health services. Itong paraan na to, it improves access to care, no? Na kasi madalas alam natin ay kailangan kong magbayad ng mahal para makapagpakonsulta sa mental health professional o at the same time ang layo ng kailangan kong puntahan, no? Wala dito sa lugar namin. So yun yung tinatry ni Department of Health na supuin na problema. At the same time, maganda rin ngayon na sa programa ng DOH yung MAP, no, yung medicine access, no, yung mga gamot para sa mental health, they make it accessible and at the same time free, no. Although limited yung medication pa lang ngayon, pero pa unti-unti na dumadami yung uri ng gamot, at the same time yung amount ng gamot na pwede maibigay sa ating mga kababayan, no? Kasi dati alam natin kung minsan kapag mental health na gamot ay medyo mahal, no? Hindi ko kayang i-afford, pero dahil sa programa ni DOH, it makes it more affordable or accessible, no? At the same time, patuloy ang ating advocacy sa community interventions for suicide prevention, awareness, detection, and help, no? At the same time, yung pag-establish ng crisis hotline, patuloy natin pinapalaganap yon para mas marami tayong matulungan na ma-avoid ang mga suicidal attempts, no? Maganda rin, no, na ngayon, 'di ba, nagkakaroon tayo ng ganitong usap, avenue, no? Ito ay mga promotion for mental health, no? Kaya nagpapasalamat din kami sa mga partners sa media na patuloy kaming binibigyan ng opportunity, no, na magkaroon ng ganitong mga usap, no? Siguro yun yung mga alam ko na mga programa ng DOH na matindi ang epekto na makakapag-prevent, no? Kasi isa sa 8-point agenda ng Department of Health, number 6 ay ang ginhawa ng isip at damdamin. It is a priority, no? And because of the Mental Health Act, no, na ipinasa ng 2018, yun ay ito ay polisiya na kailangan bigyan ng suporta ang mga programa para sa mental health. Ayun, maraming salamat po, Doc Cruz, no? And gusto ko lang rin i-grab itong opportunity to say thank you, of course, to Department of Health na talagang binibigyan pong prioridad, mga programa, ito pong mental health ng ating pong mga kababayan. Kanina, Doc, nabanggit nyo na po itong mga crisis hotlines, mga mental health hotlines. Kung meron pa po tayong mga mental health hotlines, nasa inyo po yung pagkakataon, no? Ibahagi po natin sa ating pong mga kababayan. Sige po, katulad nung nabanggit po kanina ni Doc Mel, no, ang 1553 po ang National Crisis Hotline ng National Center for Mental Health. So, Luzon-wide po ito, landline, toll-free, 24/7 po na bukas ang crisis hotline na ito. Maaari din po tayong tumawag sa mga numerong ito. Babanggitin ko po na dahan-dahan. 0917 899 8727 para sa Globe at TM. Meron pa pong isa, 0966 351 4518 para po ulit sa Globe at TM. Para naman po sa Smart Sun at TNT, maaari pong tumawag sa 0908 639 2672. Ang mga trained responders po dito ay handang makinig at magbigay ng gabay sa sino man pong nakakaranas ng krisis. Kung sa Mariveles Mental Wellness and General Hospital naman po, no, pwede pong i-contact po ang aming emergency department, 0961
0917-4311-824 o kaya po ay mag-schedule ng appointment sa aming outpatient unit. Yan. Maraming salamat po, Doc. And I hope na take note po yan ng ating pong mga tagapakinig ngayong umaga. And dagdag ko lamang po sa tanong ko, Doc, dahil I believe napakalaki po ng impact, no? O napakalaki po ng papel ng community dito po sa ating pinag-uusapan. Ano po ba ang role po ng komunidad sa suicide prevention ng pamilya o sa trabaho, paaralan, etc.? Importante siguro na magkaroon tayo bilang community no ng investment sa mental health at the same time sa suicide prevention. Investment in a way na hindi lang din pera no but syempre yung panahon at saka yung resources natin no mag-improve ng awareness, connection at access to mental health services o hindi lang sa serbisyo kundi sa isa't isa din no ang kapag pinopromote natin yung mentally healthy workplace, mentally healthy na schools, mentally healthy na bahay, na pe-prevent niya yung maraming mga emotional at psychiatric na emergencies katulad ng suicide. So siguro yun yung isa sa nakikita ko na malaking role ng ating community. Doc, may add pa po ba? Okay na po. Ayan. Okay na po. Okay. Eto Doc, nabanggit niyo rin po yung sa media. Yan. Bilang bahagi po kami mismo, para po sa amin to, no? Bilang bahagi po ng media, malaki rin po yung papel of course, sa pagbibigay po ng tamang impormasyon at pagbasag po ng stigma. Ano po yung maipapayo nyo po sa amin? Ayan, ng mga practitioners, media practitioners, para mas maging sensitibo at responsable po yung pagbabalita namin tungkol po sa suicide. Ayun po, katulad nga po nung sabi ko kanina, no, napakalaki at napaka-critical ng papel ng media. At salamat po sa pagtatanong na yan. No, po. Ang media po, no, kasama po ang radyo, telebisyon, dyaryo, at lalo na po ngayon ang social media. Para sa akin po ay isang double-edged sword. Maaari itong maging instrumento ng pag-asa at pangunawa o maaari itong maging sanhi din po ng mas malalim na pinsala kung hindi gagamitin ng tama. Bilang pong isang psychiatrist, no, nakikita ko ang media bilang isang napakahalagang partner sa aming advocacy or advokasya. So, sa tingin ko po, tips siguro po, no, una, of course, responsable yung pag-uulat, responsible reporting po. Sa tingin ko itong pinakauna at pinakamahalaga. Kung kapag may ibinabalita pong kaso ng suicide, may mga dapat at hindi dapat gawin po. Una, sana po iwasan po natin ang sensationalism katulad nung sinabi ko kanina. Huwag ilagay sa headline ang paraan ng pagkamatay. Huwag magbigay ng mga graphic na detalye o litrato ng lugar na pinangyarihan. Ang ganitong pag-uulat po kasi ay maaaring maging trigger ng copycat suicide o ang tinatawag na Werther effect. Ito po yung ginagaya nila, no, yung suicide. Pangalawa po, gumamit po ng tamang language, no, politically and medically correct terms. Sa halip na sabihin nag-commit ng suicide na para bang isa itong krimen, mas angkop na sabihin na namatay dahil sa suicide or died by suicide. Hindi din po siguro tamang sabihin na successful suicide or completed suicide kasi ito ay nagpapahayag na dapat i-celebrate ang suicide or dapat isa itong proseso na kailangang makumpleto. Let's call it died by suicide or suicide death. Ito po ay maliit na pagbabago sa salita pero malaki po ang epekto sa pag-alis ng stigma. Iwasan din po ang simpleng paliwanag. Ang suicide po ay komplikado. Huwag isisi sa iisang dahilan lang tulad ng pagkabigo sa pag-ibig o pagkawala ng trabaho. Ipaliwanag po natin na madalas may kaugnayan po sa malalim na emotional pain at mga underlying mental health conditions, risk factors, etc. po. And lastly na lang po siguro, edukasyon at pagbibigay kaalaman. Very helpful po ang media, no? Pag-feature po sa mga eksperto, kaya again, thank you sa pag-interview sa amin, pagtalakay sa warning signs, pagbasag sa myth. At siguro yung media can help us humanize the issue and inspire hope. So, pwede po tayong mag-feature mga kwento ng survivors. Ang pag-feature, kasi lagi na babalita na lang yung mga taong namatay by suicide.
why not mag-feature po tayo mga taong nalampasan ang kanilang suicidal crisis bilang isang buhay na patotoo o patunay na may pag-asa at posible ang paggaling. Yan. Okay, kung pwede po ako magdagdag, Yes, no, ma'am. Doc. Okay. Actually, ang ganda ng mga nabanggit ni Doc Mhm. Vince, no? Siguro meron lang akong 4 na bagay na sa tingin namin, ito yung magandang paraan ng pagsasend ng suicide prevention message. First, yung raise awareness, katulad na nabanggit ni Doc, no? Yung raise awareness in terms of the warning signs, the myths, no? Binibreak mo sila. Pangalawa, promote help seeking, no, provide natin ng information yung tao kung saan sila pwedeng pumunta na access to mental health care or crisis hotline or support. Pangatlo, emphasize hope, no, na kaya ang ganda rin ng mga nabanggit ni Doc Vince na pwede Mhm. tayong magkwento ng mga tao na nalabanan nila Labanan yung na, kanilang oo. mga pagsubok, no, because it's inspirational. Kaya kung minsan alam mo, hindi lang sa hindi lang sa media, no, pati rin, I mean, hindi lang sa pagbabalita, kung minsan sa mga pelikula, 'di ba, sa mga series na pinapanood natin, kapag improper din kasi yung pagpe-present ng suicide na walang hope, 'di ba, it may actually increase risk, no? At the same time, last, reduce stigma, no? So kapag yung 4 na bagay na yon ay na ano natin sa ating mga suicide prevention messages, yun yung mga alam natin na epektibo na pagbibigay ng proteksyon sa ating taong bayan. Maraming salamat po, Doc Cruz and Doc Valiliano. And siguro po, this will be my last question po sa inyo. And naka-note po lahat ng mga binigay niyo po sa aming mga media po. Noted po yan lahat, Doc. Bago po tayo siguro magtapos, Doc, nais po naming hingin, no, ang inyo pong huling mensahe po para po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga na maaari pong dumadaan, no, sa ganito pong sitwasyon. Ano po ang gusto niyo pong iparating sa publiko? Siguro una gusto ko sabihin na ikaw ay mahalaga, no? Tayo lahat ay mahalaga, no? Mahalaga ang bawat buhay, no? Sobrang sakit, no, na ikaw ay magkaroon ng minamahal na nawalan from suicide, no? Kaya kailangan nating bigyan ng atensyon, ng effort ang suicide prevention, no? Kasi ito ay preventable, no? At the same time, ako bilang psychiatrist, no, na nasa mental health practice for the past years, gusto kong sabihin na epektibo. Epektibo ang pagpapakonsulta, epektibo ang paghingi ng tulong, no? Marami na po ako or mga tao kaming natulungan na nawala o na-prevent natin yung krisis na patungkol sa suicide. Kaya wag magatubili na humingi ng tulong dahil kaya natin yan lampasan, lalo na kapag may kasama ka, no? Kasi ako, ang gusto ko sabihin, ang isa sa bagay na kung summarize mo, what will be a effective suicide prevention, it is connection. Connection natin sa isa't isa, connection to healthcare service, connection din natin sa higher being, sa mga tao, responsibility, no? Yun ay importante. So yun lang naman para sa akin, Doc Vince. Ayun po, again, maraming salamat po sa pagkakataong ito na inimbitahan po kami ni Doc Mel, no? Nais ko lamang din po ipaalala, no, nalalapit na po. Actually, bukas na, Bukas no? na. Ang bawat ika-10 ng Setyembre, ginugunita po sa buong mundo ang World Suicide Prevention Day. At ngayong taon po, actually mula last year hanggang 2026, ang tema po ay yung changing the narrative, no? Change the narrative. Baguhin ang salaysay tungkol o ang kwento tungkol sa suicide. So sa napakatagal na panahon na po kasi ang kwento ng suicide nababalot po ng kadiliman, kalungkutan. Ito ay isang kwento po ng iya, stigma, ng pagtatago, ng panghuhusga, katahimikan. Siguro po time na po basagin po natin at katahimikan na yon. Palitan natin ang kwento ng katahimikan ng kwento ng bukas na kumustahan. Kung maiiwan man po ako, ang pinakamadali, walang gastos na paraan para maiwasan ang suicide, ang simpleng pangungumusta. Pwede nating tanungin mo ang katabi mo ngayon, kumusta ka na talaga? At maging handa tayong makinig sa sagot. Okay? At palitan natin ang kwento ng kainahan ng kwento ng katapangan at palitan natin ang kwento ng kawalan ng pag-asa ng kwento ng hope and healing, ng pag-asa at paggaling.
Wow, grabe no. Napakaganda po ng mga naiwan po nilang huling mensahe. Doc Cruz and Doc Valilla, maraming salamat po sa inyo pong mga naibahagi po sa atin no ngayon pong umaga. At kung meron pa po kayong nice batiin, huling mensahe pa po sa publiko, nasa inyo pa po yung pagkakataon. Sa akin siguro gusto kong batiin yung pamilya ko. Hello Yes. po sa aking nanay, no. So hello po sa mga kasama ko. Actually maliban sa Bataan, no, Mm. ako din ay taga Pampanga. So Maya Paabak po ka rin kayabe ako. Kapampangan ka pala, Doc. Kabalen, yes. Yes. At the same time, sa akin pong mga kasama dito sa MMWGH, no, marami pong salamat sa patuloy nating serbisyo. Tayo po'y magtutulungan for a mentally healthy Philippines. Doc? Ayun po, ako naman po, binabati ko po, no, sige, dahil bumati si Doc Mel sa kanya nanay, binabati ko rin po ang aking nanay dyan sa Quezon City. Ayun, pero ano po, mainit na pagbati din po sa bumubuo ng Mariveles Mental Wellness and General Hospital, sa Psychiatry and Public Mental Health Residency Training Program po namin, no? Iiwan ko na lang po, no, ang aming tagline, Basta Wellness, Mariveles. Maraming salamat Yes. po. Muli, no, na dyan po nagtatapos ang isa na naman pong makabuluhan at napakahalaga pong talakayan dito po sa Health Tips Kalusugan Mo, Usap Tayo. Muli, maraming salamat po sa mga naging resource speakers po natin ngayong umaga. Dr. Melvin C. Cruz, ang Medical Officer 4 po, at Dr. Vince S. Balilla, Medical Officer 3 ng Mariveles Mental Wellness and General Hospital sa pagbibigay po ng linaw at pagbabahagi po ng mahalagang impormasyon tungkol po sa suicide prevention, mental health awareness at kung paano po natin matutulungan ang ating pong mga sarili at syempre yung mga mahal po natin sa buhay. Hindi ko po makakalimutan yung sinabi po ni Dr. Cruz, ikaw ay mahalaga, bawat buhay ay mahalaga. At kay Dr. Balilla, walang gastos na paraan para maiwasan ng suicide kung hindi ang simpleng kamusta. Kaya mga kasama, naway mas naging malinaw po sa atin ngayon ang mga warning signs na dapat po natin bantayan at mga dapat at hindi po natin dapat gawin kung mayroon po tayong kakilala na nangangailangan po ng tulong at kung paano po natin mapapangalagaan, no? Ito pong tinatawag natin mental health sa kabila po ng mga hamon po natin sa buhay. Muli mga kasama, ito po ang Health Tips Kalusugan Mo, Usap Tayo, hatid po ng Newsline Central Luzon 103.1 FM, kasama po ang Department of Health. Lagi po nating tandaan, ang paghingi po ng tulong ay hindi po kahinaan, ito po'y katapangan. At sama-sama pong pagkilos, maari po nating mailigtas ang isang buhay. Hanggang sa susunod po natin na episode, dito lamang po sa Newsline 103.1 FM tuwing Martes. Kita-kita po tayo ulit next week, alas 9 po ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si CJ Peñaflor. Magandang araw at ingatan po natin ang ating mga sarili at ang isa't isa. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan Mo, Usap Tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon.